La 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 3, 2, 1, go. la 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 la. Ang ganda ng kalikasan ay maituturing na yaman. Ang pagligtas sa kalikasan ay ang pagligtas sa sangkalawakan. Ako bilang tao, tayo bilang tagapangalaga. Ito ang ating tirahan na siyang binubuo ng lupa, langit, maging ng kapaligiran. Tayo bilang tagapangasiwa, responsibilidad natin ang pahalagahan ito. Ang tubig ay isang mahalagang likas na yaman sa ating planeta na bumubuo ng halos 70% ng mundo. Gayunpaman, maraming lugar ang may kakulangan sa malinis na tubig. Ito ay isang mahalagang issue sa panahon ngayon dahil sa pagbabago ng klima at pagkasira ng kalikasan. Ayon sa DENR Environmental Management Bureau, ang Pilipinas ay nakakakolekta ng 61,000 basura araw-araw. Alam niyo ba, kumigit kumulang 47,000 hektarya ng pagubatan ng nasisira taon-taon? Ayon sa pag-aaral na isinagawa ni Jenny Rubrico noong 2023, 30 milyong hektarya ng lupain ng Pilipinas, 24% lang ang nanatiling kagubatan noong 2020. Ilan sa mga dahilan nito ay ang pagtatroso at ang organisasyon. Halaga ang regular na paglinis ng lupain upang manatili natin itong malinis at iwas dumi at sira. Maaari tayo mag-organisa ng clean-up drive sa lokal na pamahalaan at iba. Linis na kapaligiran ay nagdudulot ng kalusugan sa ating pangangalawa. Alam niyo ba na ang regular na pagpaplano at pagsasagawa ng clean-up drive at proyektong pangkapaligiran ay isang malaking hakbang sa pagpapanatili ng kalinisan ng ilog at ng kapaligiran?